Ito yung induction. Pupunta tayo ng Kayumbong project. Yan ang araw po. So nandito tayo ngayon sa Agub para magsukat sa isa sa mga kliyente natin. Magandang umaga. Sige po. So, tara, pupunta tayo ng Wacal. So, Wacal project tayo na. Smart lock. Tingnan nyo naman. Ganda. So halos nasa 120 o 130 yung pintuan, main door natin. Tapos yung taas niya, oversized din yan. Ito na yung last pa na siya. Tempered. Tapos using keyboard. Ito yung induction. Bali, yung na digital na siya. May timer, latch na. So, sinukat lang natin yung para sa TV console na para dito sa may family area. Tingnan nyo yung ilaw. Check natin. Tingnan nyo to. Yung ating ratio. So, digital din siya. May additional work tayo dito. Kailangan talaga maayos. Kagaya nito. Tapos, ito yung taas niya ito. Yung wall capping niya. Ginawan ko na yan ng paraan para yung dripping niya ng tubig galing sa taas meron, kaya nga parang may design na yung taas. Dati kasi yung diretso talaga. So yan, naglagay ako ng wall capping, naka nosing yan ng mga nasa 5 cm. So meron siyang pag-dripan kung sakali, so hindi siya papasok na sa loob kasi yun, diretso na ho yun na may mga bakal dati, pero nilagyan ko ng wall capping as part ng cost. Ito halos di ko payagan kanina na wala silang harness kasi dapat yan meron tayong harness para safe yung tropa. So tara, dito muna tayo sa bahay. Ayun na. So, salamat kay Auntie Bibi, hindi siya ng kamote. So nakailang kain na rin ako kanina. Ito yung mga manok ko. Ito anong tawag dito, Uncle Tay? Abuyo. Maliliit na manok. Ito daw maliliit na itlog. Maliliit lang itlog niya talaga. And ito naman yung mga native na manok natin. Ayan. So gusto ko nga sanang pakawalan eh. Kaso nga lang, naalala ko may tanim pala kaming pechay. Kakatanim lang na pechay. Yung sitaw. Tapos dito naman, ayan, kamatis, malapit na to kasi namumulaklak na, so pinalagyan ng ganito. Tapos doon merong alokbati, tapos meron tayong okra. Yeah, so yun mga ginawa namin. Ay tinanim, ito may kamatis na. Ito pa yung susunod na tatamnan namin. Ito yung sili na manghang, labuyo yan. Nagpatanim talaga ako ng labuyo na sili kasi mahilig na tayo magsili. Okay?
labuyo yan. May mga talong dito. Diba? Tapos yan, di mawawala yung talbos ng kamote. Kaya hindi ko winawala eh. Baka nakaparte lang talaga. Yan. Hanap ko sa probinsya eh. So tara, at maya maya kakain lang, pupunta tayo sa project. So tara, at pupunta tayo ng Bayongbong project. Ito nga, at nandito tayo ngayon sa Bayongbong project natin. Ngayon, ito, akala ko tapos na, kaya ako nagpunta dito para ma-check ko kung pwede na tayong mag-proceed sa tile work. Ngayon, dito, kasi dito, oo, alam natin na alam natin yung tiles talagang kailangan ng palitan kasi almost 14 years na po siya. So, yun nga lang, mayroon pa palang isang reason. So dito na-pour nila yung taas, yung kapak pala yung ilalim. Itong part na to, kapak to. Kaya napakadali nilang, kumbaga, pagka ginakamer mo, basag ka agad. Kasi nga, kapak pala yan. So hindi lamang po isa yung topping na ito, kundi dalawa yung topping. Kumbaga, nag-topping sila para makuha yung level na ito. Pagkatapos ng topping na yan, nag-topping sila ulit ng panibago. Dito sa part na to, dito nag-start yung kapak ng tiles. Dito nag-start na alis yung tiles. Ngayon, yan yung isa pang reason niya, kasi sabi ng mga tropa nang nagigiba sila kanina, dito mahirap gibain. Pero dito sa part na to, dito yung umpisa nung madali na lang siyang tanggalin. Kaya ito, pinagiba ko na rin yung flooring dun sa taas. So galing tayo dun sa taas. At pagtanto natin na may malaking problema pa. So ayan. So kung nakikita nyo, kinakalawang po yan. Yan. Lahat po yan dito sa may steel deck nya. Kaya ang isa pang may sasuggest ko dito bago natin siya makisamihan ay pahiran muna ng anti-rust to. Tapos yung mapinturahan muna yung part na kinalawang. Kahit ma-primeran lang, malaking bagay na ho yun para hindi bumigay yung steel deck nya na yan. So tingnan natin yung taas para makita. Ito, ilang araw na rin nilang natapos na tinanggalan ng tiles o kaya naman yung pinaka-flooring niya. Kasi sabi ko, huwag mo na nilang gagalawin o kaya babasahin nung mula nang natanggal yung tiles niya. Hanggang ngayon ay basa pa din. So kanina talagang chinek ko yan. Ayan, basa. Dito sa may tapat na, ayan, meron tayong linya ng tubig. So pag tuyo sana, ganito yan. Pero kung makikita nyo yan, yan, basang-basa ko yan. Kumbaga yung wall na to, yung wall tile na yan, sinusundan niya yung may part na po pwede siyang lumabas yung tubig. Kaya po ganyan. Ganon din dito. Yan. So sabi ko, tanggalin muna natin. At pinaalam ko na rin sa client natin yan bago natin siya dismantle. So ngayon nga, na-dismantle na, okay, naalis na. Eh, yun po yung nakita ko. So, halos mga 3 days na rin na hindi ko nagagalaw. Pero sa ngayon, hanggang ngayon, basa pa rin. Tatanggalin pa natin yung wall tile para maayos lahat. Kasi yung 14 years na pagbili ng tiles na yun, okay, naitayo itong bahay na to. Yun din yung araw na nailagay yung tiles. So, ibig sabihin, matagal na ho. Medyo madugo, pero kailangan nating ayusin. Kasi kung hayaan natin to na ganito, sigurado sa sigurado, babalik din yung problema. So, tingnan nyo to ha. Kapak na talaga. Yung topping na ito, buo yan. Kapak yan lahat. Kung mapapansin, active yun lang gamit ko, pero talagang nagkakan siya.
na lahat mga kamusta na. Lalo dun sa second unit. Okay na rin. Bali, ito pinaka-finalize na lang na. Then, the time na dumating na yung wood planks natin dito. So, ikakapit na lang din. Okay. Ngayong week, tapos na ito lahat. Wood planks na lang talaga. Mukhang lalag na din tayo Sama na pakiramdam mo. Yung hamba natin na pupunta sa Rojas 6, no? So ayan na siya. So 1 meter yung pintuan nito. So oversize to na hamba. So ayan, talaga masakit na yung ulo ko kaya mag-e-end na tayo. Magpo-4 na rin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa maghapon, no? At ito nga, talagang masama na yung pakiramdam natin. Hopefully mamaya magiging okay na. Kita-kita tayo bukas mga kamusta. Maraming salamat. God bless po. Bye.